Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung balita ng UNTV na muling isinara ng IRGC ang Strait of Hormuz at ayaw padaanin, ayaw papasukin, palabasin yung mga oil tankers na nasa loob ng Strait of Hormuz na gustong bumili o kumuha diyan ng langis. Well, hindi ito nagustuhan ng Amerika ni Trump. Sabi ni Trump ay dineploy niya na ang kanyang trupa at ang kanyang US Navy at mga aircraft carrier na dating nakatalaga diyan ay muli din na isinara ni Trump ang labasan ng Strait of Hormuz. Yung Oman Gulf ay sinara din ni Trump. Hindi na rin makakalabas ang mga barko ng Iran, di ba? Kaya logi ang Iran diyan. Mga kababayan, ngayon sabi ng Iran, sila pa raw din ang may control ng Strait of Hormuz at hindi dapat ang Amerika magdidikta kung anong gagawin nila. So ibig sabihin yan, hindi talaga sila sumusunod sa Memorandum of Understanding, yung tinatawag na MOU, Memorandum of Understanding. Hindi tinutupad ng Iran dahil nakasaad doon na freely na makalabas-pasok yung mga barko. Pero ang sabi ng Iran ay sila daw ang magtatalaga kung pwedeng papasukin yung barko o hindi. Ayan yung katarantaduhan na ginagawa ng Iran. Kaya ito ay isang death wish. Sa tingin ko, death wish ito mga kababayan. Parang palabas ni Charles Bronson, Death wish ng Iran ito. Dahil sa ginawa na ito ng Iran ay mapilitan si Trump na bumbahin siya at hindi lang yan, ipagpatuloy na ni Trump yung planong invasion of the Kharg Island. Ang Kharg Island ay nariyan halos lahat, 90% of itong deposito ng kanilang langis na nakaready na para ibenta ay nandyan sa the Kharg Island. Kaya kapag na-invade ni Donald Trump ay bilyonaryo muli ang Amerika. Bilyon-bilyong dolyar ang makukuha dyan . So matagdagan yung kayamanan ng Amerika kapag nakuha ang Kharg Island. So buti nga makuha ni Trump yan para mahimasmasan tong mga Iranian na hindi nila kontrolado ang giyera at sila'y talo na. At kapag talo na sa giyera, ang mangyayari ay susunod ka talaga sa kagustuhan ng nanalo. Ang nangyari kasi dito, talo na ang Iran ay nagkipag-away pa rin . Bumabanat pa rin at ayaw nilang itong sabihin na sila'y natalo dahil napakataas ng pride ng mga taong ito. At sa tingin ko hindi lang pride, pati buntot at sungay ay napakahaba mga kababayan. Kaya atin nang panuorin ang video courtesy sa atin ng The UNTV. Dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority o PGSA, hindi mo napapayagang makadaan ang mga sasakyang pandagat sa mahalagang waterway dahil sa nagpapatuloy na banta sa seguridad. Sinabi rin ito na muli lamang susuriin ang mga aplikasyon para sa paglalayag kapag naibalik na ang katatagan ng sitwasyon sa rehiyon. Ang PGSA ang ahensya nangangasiwa sa mga panutunan at pagpapahintulot sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin ng IRGC na sinumang hindi susunod sa mga itinakdang ruta at panuntunan ng Iran ay maaaring makatanggap ng matinding aksyong militar. Dagdag pa nito na mananatiling sarado ang strait hanggang matigil ang anilay pakikialam ng Estados Unidos sa rehiyon. Pinabulaanan naman ito ng Estados Unidos at iginiit na nananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, malaya pa rin nakakadaan ang mga sasakyang pandagat sa international waterway at nakahanda ang mga pwersa ng Estados Unidos na tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag. Binigyan din ito na hindi kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz at patuloy ang pagdaan ng mga barko doon. Gayunman, ilang commercial vessel na ang napaulat na tinamaan sa gitna ng lumalalang sigalot. Pinakahuli rito ang Cyprus flag container ship na MV GFS Galaxy na ayon sa Estados Unidos ay tinamaan ng pag-atake ng Iran habang tumatawid sa Strait of Hormuz. Napinsala ang engine room ng barko at napilitang lumikas ang mga crew sakay ng lifeboat habang isang Indian crew member ang napaulat na nawawala.
Ditong weekend, muling nagpalitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran. Nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone laban sa mga US military base at pasilidad sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan at Oman. Ayon sa IRGC, tinamaan dito ang mga logistics facility, refueling platform ng mga US aircraft carrier, mga command center, radar site, ammunition depot at ilang MQ-9 drone hangars sa rehiyon. Bilang tugon, naglunsad naman ang Estados Unidos ng ikatlong round ng airstrike sa Iran, kung saan tinatayang aabot sa 140 military target ang tinamaan. Kabilang dito ang mga missile at drone site, naval facilities, communication networks, coastal surveillance locations at mga imbakan ng armas. Alright, meron lang akong napansin dito sa IRGC, no? Sa Iranian IRGC, na para silang mga anay, di ba? Kapag puksain mo ngayon, after 3 days ay nandiyan na naman. Dadami na naman. Parang anay, mga kababayan. Bakit kaya, ano sa tingin nyo, bakit bigla silang makatayo? Resilient eh. Nakakatayo ka agad, nakakabawi. Durog-durog na nga eh. Di ba? Katulad ngayon, magbomba ang Iran ng isang infrastructure ng Amerika, diyan sa bases sa Middle East, ay gaganti ang Amerika ng 20, sabi ni Trump. Isang missile ng IRGC na pakawalan nila, ang ganti niya ng Amerika ay 20 ka-missile. So 1:20. Ngayon napakasinungaling ng mga yan ng IRGC. Sabi nila marami daw natamaan sa US bases sa Bahrain at diyan sa Kuwait at sa Qatar. Ang nagulat naman ng Qatar at Bahrain at Kuwait na na-intercept nila lahat ng mga missiles na pinuntirya sa kanila ng Iran. So ibig sabihin yan, hindi tinamaan yung mga US bases na nandiyan sa Kuwait at Qatar. Sinungaling talaga. Pero merong isang Reaper drone na nakalipad na natamaan talaga nila ng kanilang mga drones ng Iran. So yun lang yung totoong reported. Reaper drone ng Amerika down by IRGC. Totoo yun, pero yung mga sinabi nila na yung mga US bases daw sa Qatar, sa Kuwait, sa Bahrain, tinamaan daw. Hindi totoo yan. Kasi walang nakapasok doon na mga missiles kasi na-intercept lahat. Ngayon mga kababayan, ang ginawa na ito ng Iran na paglabag sa kanilang Memorandum of Understanding, MOU, ay isang death wish na sinabi ko kanina. Bakit death wish? Kasi kapag mag-retaliate na ang Amerika, magbomba talaga yan si Trump. Yan ang kanyang yung kanyang style. Parang sa kanang kamay ni Trump ay naroon yung bomba, yung missile. Sa kaliwang kamay naman ni Trump yung peace deal na papel na nakasulat at handang pumirma yung kamay ni Trump sa kaliwa. Pero yung kanan ay merong bomba. So kung ayaw mong magpapirma ng peace deal, nandun yung kamay ni Trump na kanan na may hawak na bomba. So it's either left or right. Gagawin talaga ni Trump. Sign a peace of deal and then bomba kung ayaw. So dalawa lang talagang choice ng Iran paano? Palaging nagsigaw kasi yan na death to America. Lalo na ngayon, sinusulat nila sa streamer na malaki na we will kill Trump, we will kill Trump. Yun ang sabi nila Kaya nagalit si Trump. Kaya ngayon, merong 1,000 ka-ballistic missiles, lahat nakaumang dyan sa Iran. Kaya sabi ni Trump, meron ng instruction si Trump sa US forces, US military, pirmado. Ang instruction ni Trump doon na tunawin ang Iran kapag siya ay namatay sa assassination. Kaya death wish ang ginawa ng Iran na ito. Napapatayin daw nila si Trump. Sila rin ang naghukay ng kanilang libingan. Dahil kahit mapatay nila si Trump, siguradong tutunawin sila. Huhulugan ng nuclear mga kababayan. Alright, balik tayo sa ating balita courtesy ng UNTV. Sa kabuuan, mahigit 300 target na ang tinamaan ng Estados Unidos sa loob ng 3 magkakasunod na gabi.
Sinabi naman ni Iranian Parliament Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf na tapos na ang panahon ng mga kasunduang pabor lamang sa isang panig. Giit niya, binalaan na nila ang Estados Unidos na tuparin ang mga pangako nito at may kapalit ang mga anumang paglabag sa Memorandum of Understanding o MOU, partikular sa usapin ng Strait of Hormuz. Binigyan din naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na magiging matatag lamang ang anumang MOU kung susunod ang magkabilang panig sa mga napagkasunduan. Anumang paglabag umano ng Estados Unidos ay sasagutin ng katumbas na hakbang ng Iran. Nakipagpulong si Araghchi kay Omani Foreign Minister Said Badir al-Busaidi upang talakayin ang mga hakbang para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Patuloy ring ginagampanan ng Oman ang tungkulin nito bilang mediator sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa pag-asang maibabalik ang diplomasya at maiwasan ang mga mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Samantala sa kanyang pampublikong mensahe bilang Supreme Leader, nangako si Mojtaba Khamenei na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nasawi sa pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero. Ayon kay Mojtaba, mangyayari ang paghihiganti kahit ano pa ang maging kalagayan niya o ng ibang opisyal ng Iran dahil ito umano ang kalooban ng kanilang bansa at isang misyong dapat maisakatuparan. Aba, isang misyon daw na dapat isakatuparan. Anong misyon? Misyon ng Satanas ba yan? Mga kababayan, isa pa, klaruhin ko lang sa inyo, wala nang mustaba. Kahit ang Amerika, ang intelligence ng Amerika, nagsabi na wala na. Itong pinalabas nila ngayon na si Mujtaba daw ay nasira yung mukha, tinamaan ng shrapnel at durog. Kaya i-plastic surgery daw yung mukha ni Mujtaba. Ibig sabihin, ang lalabas na Mujtaba kami ni iba na ang mukha. Ibig sabihin yan na yung double. Kasi patay na yung yung totoo na Mujtaba. Sinabay yun pag libing sa kanyang ama na Ali Khamenei the demonyo. Sabay, kung nakita nyo sa prosesyon, merong dalawang kabaong na parang ginto ang kulay. Yun yung mag-ama. At yung iba ay nakabalot sa flag ng Iran, yun yung mga general. Yung dalawang parang ginto, yun na yun. Si Mujtaba at si Ali Khamenei the demonyo, mga kababayan. Kaya itong pinalabas nila na nagsasalita pa si Mujtaba at naka-plastic surgery, yan na yung replacement. Yan na yung galing sa IRGC official na ginawa nilang Mujtaba Khamenei. Pero wala, alam na ng buong mundo na ibinao na, nilibing na yung Mujtaba. At yung lalabas na Mujtaba, peke yan. At ginawa nila yan para mabuhayan pa ng loob ang supporters ng IRGC. Yung mga hardcore, hardliners, ay maniniwala pa rin na yung nag-utos sa kanila, nagdikta sa kanila, ay ang kanilang supreme leader, which is wala na. Nabao na, matagal na. Sabay lang yun Sabay yun na dido ng pagbomba kay Ali Khamenei. Pinalabas lang nila na buhay para hindi ma-demoralize ang grupo ng IRGC. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Death wish ba ang ginawa ng Iran na pagsara ng Hormuz? At nagbanta pa na tapos na daw yung Memorandum of Understanding dahil si Donald Trump daw ang unang lumabag sa kasunduan. Klarong-klaro naman na sila ang unang lumabag Ang Amerika lang, kapag gumanti ang Amerika ay grabe talaga. Kaya yung iba ay pumapanig sa Iran, di ba? Karamihan ng mga anti-government dito sa Pilipinas, sa Iran pumapanig. Bakit kaya? Siguro kapag Philippines and China, Philippines versus China, ganun din. Sa China sila papanig. Dahil ang kanilang idol, katulad ni Robin Padilla, pumapanig kay Khamenei. So ganun siguro yun. Nahahatak ni Robin yung ibang Pilipino na maniniwala sa Iran. So yung mga senator naman, hatak ng ng mga Pilipino para maniniwala sa China. Ang hindi alam ng mga kababayan natin na itong mga senator na ito ay binabayaran niya ng China para i-destabilize ang bansa, guluhin ang mga tao, guluhin ang kaisipan ng tao, para ang tao ay maniniwala ng mga retorika or kwento nitong China. Lalo na dyan sa pag-agaw sa WPS, pag-agaw na naman sa Batanes, at susunod daw dyan ay Palawan.
Alright, so kung na magpaalam mga kababayan, mga ka-Golden Boy, paki-comment na lang. At sa aking mga avid followers, ako'y sumasaludo sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang.